single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Hello everyone! Welcome back to my channel, Teacher Max. And today, naandito ako sa park. Bakit? Para naman maiba ang background ng ating vlog. And at saka syempre guys, napakaganda ng weather actually today, maaraw at pero medyo mahangin. So pasensya na kung medyo malakas ang tunog ng hangin, 'di ba? Pero pakita ko sa inyo sandali ang aking background. No? Ayan guys, so nandiyan ang mga bata naglalaro. Syempre nasa aking likuran ng syempre napakagandang dagat. Pero okay, pumunta muna dito sa may kubo para naman tayo makapag-vlog. So ayun guys, so marami sa inyong aking mga subscribers ang nag-message sa akin at nagko-comment na, Teacher Max, ano po ba yung experience dyan sa Japan bilang isang ALT? Okay, na maaaring hindi nyo nakita doon sa mga past vlogs na in-upload ko that talks about like how I live my life here in Japan. So syempre ngayon, I'm going to share with you the experience and the challenges that we face as an ALT, diba? So kinausap ko rin yung aking mga ALT friends and asked them about their own challenges. So of course, just like what I always do, I compiled them and ayan, yun ang isi-share ko sa inyong araw na ito. Kaya naman meron tayong notes. So hopefully itong vlog na to would give you an idea of the things that we do here in Japan and ano yung mga challenges na kinakaharap namin na syempre diba wala namang challenge na hindi malalagpasan. So I'm sure no by the time that you are here as an ALT, malalagpasan nyo rin itong mga to. So of course, number 1 on our list is language barrier. Ayan. So mag-aral ka na ng Nihongo. So guys, gaya nga ng nasabi ko sa mga nakaraang vlogs, dumating ako dito ng zero Nihongo, diba? So ang alam lang natin yung mga naririnig natin sa anime. Okay, so talagang struggle is real, diba? Kasi napaka-importante ng communication, di ba? Para sa pag-survive mo sa community at syempre sa trabaho mo, di ba? Sa school. So talagang napakalaki ng challenge na kailangan nating ma-overcome bilang isang ALT. Ayan, di ba? So ano ba yung mga bagay na nangyari dahil sa language barrier? So unang-una, sabi nga ng aking mga ALT friends, sometimes there is a feeling of isolation. Ayan, so feeling mo isolated ka kasi walang kumakausap sa iyo, di ba? Or wala ka rin namang makausap kasi nga hindi ka marunong mag-Nihongo. And it is very much a reality na marami sa mga colleagues mo ang hindi rin naman talaga nagsasalita ng English, di ba? So, it will take an effort for them to speak to you in English and will take an effort for you to speak to them in Nihongo. So, madalas nga ang mangyayari dyan sa mga unang araw is that you feel isolated kasi nga mag-isa ka lang, nakaupo ka lang sa table mo, tapos, di ba, hindi kayo nakakapagkasalamuhan ng inyong mga colleagues. So, ayun na nga guys, no, medyo natigil tayo dahil merong isang obasa na nakiupo dito sa kubo. At medyo na-curious yata siya dahil siguro malakas ang aking boses at bakit ko kinakausap ang sarili ko mag-isa. Ayan. So, ayun na nga guys, ituloy na natin. So, meron talaga mga times na feeling mo isolated ka. So, nasa sa iyo na yan guys kung paano mo i-overcome tong challenge na to. So syempre, kailangan talagang effortan mo din na pag-aralan ang pagsasalita ng Nihongo. Pero ang nakakatuwa dito guys is there will always be co-teachers of yours na talaga mag-e-effort na kausapin ka. So I remember one time, there is this co-teacher of mine na nalaman niya through the students na mahilig ako sa mga anime, sa Dragon Ball Z. So talagang in-approach niya ako, tapos with this very little English, talaga namang shinare niya sa akin na mahilig din siya sa Dragon Ball, sa anime, pinakitaan niya pa ako ng iba't ibang mga manga. So di ba nakakatuwa, di ba? Kaya in return ako naman sa mga natututunan ko sa Japanese lessons, pinapractice ko rin yun sa aking mga colleagues. So minsan sa katabi ko, nung mga unang beses, sinasabi ko na, "Iyo, thank you desu ne." So parang ang ganda ng weather, di ba? So parang, di ba? So mahirap mag-make ng small talk pero kayang-kayang effortan, di ba guys? So isa yan sa and the fact that you would start learning would be a good way to show them na you really want to build good relationships with them. Pero ayun na nga guys, so hindi may iwasan na sa may mga pagkakataon na talagang mafe-feel mo isolated ka. So kailangan gawan mo yun ng paraan. Pero syempre guys, hindi lang siya sa spoken kundi pati sa written. Kasi there are times na mag-iiwan sila ng mga notices sa table mo. And of course, syempre written yun in Japanese. So kung hindi ka marunong makabasa, hindi mo rin maiintindihan at magiging clueless ka na lang na meron pala mga kaganapan na mangyayari or nangyari. So ayun guys, no. So ngayon medyo nakakabasa
na ako ng hiragana at ng konti ng katakana. So talagang na-excite ako na dumating yung panahon na talaga mababasa ko na siya at maiintindihan ko siya. Kasi syempre guys, hindi naman always available yung JT para i-translate yung mga bagay-bagay na to sa'yo. So kapag wala sila, di ba, ano na mangyayari sa'yo? So Google Translate na lang. So ayun guys, no? And then, at the same time, ano pa ba ang mga nangyayari because of language barrier? So, for example, di ba, getting around daily transactions. Ito naman sa community, di ba, like filling out forms, di ba, pupunta ka sa post office, magpapadala ka ng pera, or mag-a-apply ka ng bank account. Of course, sometimes you have your jet supervisor to help you, di ba? Pero, for example, ako, di ba, meron akong official bank account for my salary. Pero, when I needed to open a post office bank account, I tried to do it on my own with my very little Japanese. At nag-survive naman ako, di ba? Ayan. Then syempre, di ba, kung sa transportation, sa pagtatanong, magkano po bang pamasahe sa train, magkano pamasahe sa bus, tama ba tong sinakyan kong train, tama ba tong sinakyan kong bus, ang mga bagay-bagay na ito. So talaga, it is a challenge, pero kayang-kaya lagpasan. Guys, number 2, di ba? Kung una, feeling isolated ka because of language barrier. Second naman is sometimes you feel like you're underutilized. Ayan. Bakit? Kasi guys, you have to remember nga, nandito ka bilang isang assistant. So kung katulad kong teacher ka rin sa Pilipinas, bago dumating dito sa Japan, kung saan ikaw talaga yung teacher 1, 'di ba? So malaking pagbabago 'yon para sa iyo pagdating mo dito kasi nga, remember, hindi ikaw ang teacher 1, teacher 2 ka lang. So there will only be very few roles for you to play, 'di ba? So kung sanay ka na ikaw talaga humahandle ng lahat, malaking pagbabago 'yan para sa iyo pagdating mo dito. Kasi nga there will be times na guys na, for example, pagdating sa isang klase, ang gagawin mo lang is, for example, to show the students how to pronounce words properly, tapos magbabasa ka lang ng text and papakinggan nila on how to properly read it, 'di ba? So may times na gano'n lang yung gagawin mo sa loob ng classroom. May times naman na depende sa team teaching style na gusto ng JTE mo na gagawin ninyo. Meron akong JTE naman na nakakatuwa na binibigyan niya ako ng Erwin time. Ayan. We're in for 20 minutes I get the chance to do any activity on my own based on the topic na that we currently have. So nakakatuwa naman guys. Pero ayun na nga guys, there will be times na parang feeling mo na gustong-gusto mong gawin to sa loob ng classroom. Unfortunately, hindi mo siya magagawa. Pero ano yung sagot diyan? Syempre, kausapin mo yung JTE mo, 'di ba? Na can we try this next time? Can we try this activity? I feel like this will be a good one. Blah blah blah, 'di ba? Yan. So sometimes there will be few roles for you to play inside the classroom, and then medyo minsan lack of involvement. And then at the same time, underutilized kasi minsan may long hours of you kung saan wala kang ginagawa kasi nga there are tasks naman na being taken care of by other people in the school, diba? So anong gagawin mo dyan guys? So ang challenge is how to be productive. So you can take this chance, of course, to learn Nihongo. You can take this chance to ako nga lagi kong every month pinapalitan ko yung English board, diba? Gumagawa ako ng theme and I'm trying to make it interactive, diba? So try to find a way para naman talaga magkaroon ka ng significant presence sa school. Tapos ayun nga nitong lately nga, diba, inintroduce not really lately but nitong nakaraan nga inintroduce namin yung English Ambassador Program, diba, na nakuha natin sa isang fellow Pinoy ALT. So talaga nakakatuwa naman. So ayun na nga guys, ang challenge dyan is you may have that feeling of being underutilized, pero yun na nga, how will you make yourself productive is the key there, diba, is the answer. So kailangan maging ready ka sa mga bagay-bagay na pwede mong magawa. So ayan guys, natigil na naman tayo bigla at dahil meron dumaang lovebirds naman. So mahirap pala mag-vlog dito sa labas, no? At sa tipong lugar na dinadaan-daan na nakakahiya pala. Parang biglang hindi pa pala ako sanay talaga mag-vlog. So ayan na nga guys. So number 3, diba? Your relationship with the student. So, bakit naman siya nagiging isang challenge? So, gaya naman ng pagiging isang teacher natin dyan sa Pilipinas, talagang meron tayo mga students na mahiyain, diba? So, challenge yan kung paano mo sila gagawing participative, diba? Sa lesson, sa klase ninyo ng inyong JTE.
And at the same time, meron kang pwede kang mag-handle ng klase na may mga special needs. So, may tinatawag tayong special class, di ba? So, di ba, the way how you would interact with them is also a challenge for you, lalo na kung hindi ka naman talaga SPED teacher, di ba? So, ano ba talagang right way of dealing with this kind of children, di ba? So, yung mga ganyang bagay. Then, at the same time, sabi nga nung isang fellow ALD natin, ito, babasahin ko, guiding the students, correcting their own writing without deliberately giving the correct form. Ayan. So, syempre, ayaw mo rin naman silang spoon feed. Kaya, somehow, sabi nga na, it is a must to know the Japanese terms of the different grammar points. Ayan. Then, I guess, isa sa pinaka-challenge when it comes to the relationship with the students would be memorizing their names. Hirap na hirap, ang hirap i-memorize ang names nila, lalo na marami sa kanila yung pare-pareho yung mga surname, 'di ba? Yamashita, Taka, 'di ba? So yung mga ganyan. So ang hirap i-memorize, no? Pero nakakatawa naman na pag nakita nila na alam mo yung mga pangalan nila, ma-appreciate nila, wow, kilala ko ni teacher. And it helps kasi sometimes meron sila mga nameplates, di ba? So I remember, meron ako mga talaga laging nagre-recite sa akin, si Kose, si Haruto, si Minami, ayan. Pero isa talaga siyang challenge, guys, no? Kasi ang hirap din minsan banggitin yung mga pangalan nila. Then at the same time, syempre, yung behavior, di ba? So syempre, kahit saan namang paaralan, kahit sa ang lugar sa mundo, meron talagang mga pasaway na estudyante. Parang sa Pilipinas lang, di ba? At baka tayo, nung estudyante tayo, pasaway din tayo. So, syempre guys, it is a challenge kasi syempre, you have to inform your JTE kasi hindi pwedeng ikaw yung bastang-basta magko-correct, di ba? So, the best way to do it if there are misbehavior inside the classroom, kausapin mo yung JTE mo kasi kakausapin niya yung homeroom teacher because it is the homeroom teacher's role to correct the behavior of the student. Ayan. Pero nonetheless, karamihan ng mga estudyante ko dito sa Kyotango, talaga namang I could say they are very angelic. Ayan. And I believe sa mga fellow ALTs ko, marami rin sa kanila na mga estudyante naman nila ay generally mababait. Ayan. So the challenge now is to really how to build rin a good relationship with the students. Talagang na ang interaction nyo ay hindi lang natatapos inside the classroom, kundi paglabas sa classroom and even pati sa community. Kasi guys, syempre mahihiyain talaga sila. So lalo na kung hirap sila talaga sa English, hindi ka nila kakausapin, di ba? Pero ikaw na yung mag-effort, no? Ikaw na yung maging assertive, no? Sa pagkamusta sa kanila, sa pag-say ng hello or ng hi, di ba? Malaking bagay na rin yan. So, ayan guys, number 4, your relationship with your Japanese teacher of English or your JTE. Ayan guys, so mahirap pa pakisamahan ng ating mga JTE. Aba, syempre hindi. Napakabait nila at syempre sila talaga yung ka-rubbing elbows mo, diba, sa loob ng school. Pero syempre, may mga times na may mga challenge yun ng konti. Ito nga, babasahin ko yung sabi ng isang fellow ALT natin na, diba, challenge yung getting the rhythm of each JTE because they have different teaching styles and teaching needs. So, diba, so paano ka mag-a-adapt dun sa kanya-kanyang styles, diba, and personality of your Japanese teacher of English. Then one of my fellow ALT said naman, diba, yung gauging the level of difficulty of tasks na pinapresent mo sa JTE mo kasi sometimes, diba, everything tends to be musokashi or difficult for them. So parang how will you prove to them na itong activity na to kayang-kaya ng mga bata. Ayan. At the same time, ang isa pang challenge dyan minsan guys is biglang may times na may last minute request sa'yo yung JTE mo na gumawa ka ng activity. So parang, diba, usually kasi guys, ang nangyayari dyan is either in the morning, mag-uusap na kayo ng JTE mo, no? Ito yung lesson natin for today, ito yung gagawin mo, or pwede naman na, yun nga, while on your way dun sa not really while on your way, pero kunwari like 15 minutes before the time, biglang sasabihan ka na, may gawa ka naman ng ganitong activity. So, dapat ready ka, di ba? So, guys, ako nga nag-member ako dun sa isang website kung saan may mga teachers na nag-share ng kanilang mga activities in the classroom. Then, for you to download their activities, you have to also contribute your own activities. Ayan, di ba? Tsaka yung ISL Collective ba yan? Ayan. So, ang kaganahan naman, guys, is napakaraming resources na pwede kang kuhanan para sa mga activities na ito. Then at the same time, syempre minsan medyo challenge din yun. No? Kunyari, merong mga fellow tayo ALTs na pinagawa ng lesson, then when they ask what kind of lesson,
the GT said na kahit anong topic, ayan. So, mahirap nga talaga yun, guys, no? So, nasa sa'yo na yan. So, paano sa pagkakakilala mo sa mga estudyante mo at saka sa mga naging sequence of learning na nangyari in the classroom episodes, di ba? Anong klaseng activity kaya at anong klaseng topic ang ibabahagi mo sa loob ng classroom, ayan. But generally, yung mga JTE, sila talaga yung parang pinaka-best friend mo sa loob ng school, di ba? Kaya naman, iti-treasure mo talaga ang iyong relationship with them, ayan. So, hopefully, di ba, you'll be given JTEs that would really go for team teaching inside the classroom. Ayan. Okay guys, last na, number 5. At ito yung tinatawag ko na others. Kasi hindi ko siya ma-include dun sa unang 4 na category natin. Ayan. So, ano pa ba yung mga shinare sa atin ng ating mga fellow ALT? So, una, yun nga, bilang isang ALT guys, you are considered as a part-time teacher, not as a regular teacher. So, minsan you would feel like you are not part of the regular scheme of things. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo guys kanina, nasa sa iyo na ngayon kung paano mo gagawin, di ba? How to make your presence felt in the school, di ba? How to make a significant impact. Pero ayun na nga guys, so minsan merong ibang mga bata nga natatawag daw sa iyo na sensei, meron naman din ibang mga bata na tatawagin ka lang sa pangalan mo. But again, di ba? Nasa sa iyo na yan kung how you will take it. Now, isa pa sa mga na-experience ng ibang fellow ALTs natin dito is yung racial discrimination in terms of, do you really speak real English? Kasi nga, diba, as you all know, bilang Filipinos, even if we are also good speakers of the English language, we are just second language speakers as well, diba? So, parang merong yatang mga ibang tao na tinatanong or parang kine-question if we speak the real English language. Pero diba, ipakita lang natin sa kanila that yes, we are also capable of speaking English just like the first speakers of the language. Ayan. Then ito, napakaganda nitong i-quote ko tong isang sinabi nung ating fellow ALT na there are others who find it hard to fit in, while there are some naman who blend in so well that there is little room for mistakes. Ayan guys. So, pagdating mo dito, nasaan ka kaya? Nandun ka sa having a hard time fitting in, or yun kaya, or nandun ka naman sa you blend in so well, kaya parang ang hirap magkamali kasi baka mataas masyadong expectations because of you blending in so well. Ayan. So ayan guys, so ito na nga yung mga challenges na kinakaharap namin dito sa Japan bilang isang ALT na talaga namang na-overcome natin, di ba? So, before I end this vlog, ano yung mga karapat-dapat? Karapat-dapat? So, ano yung mga dapat mong gawin, di ba? Para naman talagang maiwasan itong mga, not really maiwasan, ma-overcome itong mga challenges na to. So, I'll give you also 5, no? I'll give a short rundown of it. 1, learn Japanese. Very, very much important. Number 2, go out with your fellow ALTs, lalo na kung magkakalapit naman kayo, para hindi naman mag-isa ka na nga, feeling mo isolated ka na sa school, pati ba naman sa community isolated ka, mag-isa ka lang lagi sa bahay mo. Pero diba, minsan, kung mahilig ka naman sa me time, edi go lang. Then of course, number 3, be friends with fellow Filipinos, diba? I'm sure makakahanap ka ng mga magiging kaibigan mo dyan na Pinoy sa community kung saan ka mapupunta. And number 4, of course, don't be shy. Be the one to be assertive, diba? And at the same time, don't be shy in terms of going around, no? Explore the community. Ayan. And number 5, just simply enjoy the experience. Ako guys, sobrang nag-i-enjoy talaga ako. Syempre, diba, wala namang perfect na bagay sa mundo. Laging merong ups and downs. Kaya, ano kailangan mong gawin is just, of course, simply go with the flow, learn from the experience, and of course, enjoy. So, as you can see guys, no, wala naman akong reklamo sa buhay. Masayang-masaya ako dito sa Japan bilang isang assistant language teacher. And hopefully, pag dumating na yung time na kayo naman ang naandito, ay ma-enjoy nyo rin ang experience. Kasi guys, napakasarap din ipakita sa kanila, i-share sa kanila ang sarili natin bilang isang Pinoy, and at the same time, we are learning, diba? The Japanese culture. Parang si Fumiya lang, 'di ba? Kung nanonood kayo ng PBB, napakaganda nung gusto niya maging ambassador or bridge between the Philippines and Japan. So parang ganun yung ginagawa natin dito bilang isang assistant language teacher representing the Philippines. So yun guys, maraming salamat at napaka-excited na akong ma-meet kayo sa mga future ALTs, Pinoy ALTs na pupunta dito sa Japan. So muli, maraming salamat sa pagsubaybay sa aking vlog, and of course, if you feel like
please like, share, and subscribe as well, diba? Next week, very excited ako guys. Abangan nyo ang aking birthday vlog. At syempre, ang aking wish nga para sa aking birthday ay ma-achieve ang 1,000 subscribers. So, if you can help me make that wish come true, please do so. So muli, maraming salamat, and just like what I always say, enjoy life and live life to the max. Bye!